Hello, magandang araw sa inyong lahat. Linaw ng camera ko, no? Kahit nasa food court ako ng mall. So, mainit kasi sa bahay eh. At kagagaling ko lang sa, sa work. Kaya, sinabay ko na to. Kasi pihado, pag uwi ko ng bahay, mainit na naman. Eh dito, the aircon press ko, di ba? So, mag-update lang tayo. Walang masyadong bago, no? Pero meron tayong pag-uusapan na isang topic. So, unahin natin to muna yung mga updates lang na kay Tito Norman mismo. So, dito sa mga post kasi ni FG, kung makikita nyo, walang groundbreaking na update. Oo, naiispatan siya, napipicturan siya, confirmation yon na andyan pa rin siya. Pakasi-kasino pa rin. Itong picture na to na may dala-dala siyang bag, no? Ano to, feeling ko luma na ito eh. Kasi kung titingnan nyo yung itsura ni Tito Norms dito. Tignan nyo ha. Maikli pa yung buhok niya dito eh. Mukhang luma na ito. Mga siguro a week after niyang makulong, after niyang maka-move on doon sa pagkakakulong, di ba? Ano ito, luma. Yung buhok niya maikli eh. Medyo mabait-bait pa siya ng mga time na yan, di ba? Nung ganyan kaikli yung buhok niya. Maliban na lang kung nagpagupit siya ngayon. Di ba? Pero ngayon, makikita mo doon sa ibang kuha kasi medyo malago-lago na yung buhok niya. Ito oh. Ito ay update ni Food Genius noong May 14. Kailan yung May 14? Kahapon? Ito. Nakakapanibago, no? Dati may mga kasama siya, mga gunner. Yung mga yung mga ano niya, kung naabutan niyo yung pre-Makagago pa. Hindi pa sila ni Makagago. Makikita mo dati marami siyang kasama, ngayon wala na. Kumbaga tipid mode, no. Hindi na siya nagla-live. Feeling ko nasabihan ito eh. Nasabihan ito ng lawyer niya kasi madaldal kasi talaga ito. Every buka ng bibig nito, parang pinapahamak niya yung sarili niya. 'Di ba? Kasi naalala ko, there was a time talaga na yung mga una, year 2021 yata o 2020, yung after niya makulong, may abogado dati ito eh, na ang name, Attorney Chua, kung matatandaan niyo yung dati, na yung judge na nag-handle ng kaso niya, inuutusan niya sila sa Kiyama na ibuli. Pati yung anak daw na hindi nakapasa daw ng bar exam, inuutosan niya na na ibuli. Tito Norms talaga eh. Tapos nung napansin niya nung nakalaya siya, marami siya sinasabi na nadadagdagan lalo yung kaso niya. Kaya feeling ko pinagsabihan ito ng attorney niya na manahimik na muna. Kasi every time na na bumubuka yung bibig nito, kakapahamak niya eh. Good yun sa part niya, no? Good yun sa part niya. Kaya lang, tayo, wala na tayong laruan, wala na tayong libangan. 'Di ba? Nararamdaman niya yung lungkot. 'Di ba, men? Yun ang banding natin paghapon eh. Tapos ito yung latest na niya. Naghahanap daw ng pera. Pero yung caption kasi nito, parang na lang ni Food Genius to eh. Medyo sarcasm niya na lang ito eh. Pero latest picture ito, confirm nandun siya. No? Hanggang kailan siya kaya mananahimik. Kasi may post kasi si Food Genius dito na na malapit nang mag-live ang bida at wala na namang kapera-pera.
Ano kasi ito, may insider ito si FG dun. So, kung wala ng pera, magla-live siya. Kailan? Ini-expect ko nga within the day eh. Nung pinusto pero hindi nangyari eh. Kahapon ito eh. Tingnan natin siguro. Ano ba ngayong Friday? Sana this weekends mag-live yan. Anyway, hindi naman ito yung major na pag-uusapan. Dito tayo sa isang update, no? Sa post ni Sir MG. Noong una, ini-ignore ko lang ito. Ini-ignore ko lang ito. Sabi nung isa interview daw. Kasi, nagbibigay ng update si Sir MG dito sa ganito. Same lang ito nung dati eh. Katulad niyan Casper tuluyang iniwan si Norman Mangusin. Kailan ito? Yesterday. Kahapon ng tanghali. Tapos na po talaga this time yung 3 months na delayed sa sahod niya. 4 months na ngayon. So pang-4 na buwan, wala na. Good luck Casper sa tatahakin mong bagong karir. Yan ang pinakatamang ginawa mo. Yung mga kasalanan mo, alam mo na yon. Ikaw na magdadala niyan. Mahalaga sa 100 mong mali. At least nababawasan ka na ngayon. Kasi ang dumikit ka kay Mangusin ng isa sa pangit mong dadalhin sa buhay mo. So, ito yung sinabi ni Sir MG. Nung una, hindi ko siya pinapansin, Kasi, parang wala lang, ordinary. Kasi, hindi lang ito yung unang beses niya sinasabi yan eh. Kasi every time na sasabihin niya yan before, yung halimbawa wala na si Casper, wala nang pasweldo, makokompel si Tito Norms na kunin si Casper para mapatunayan na mali ito. Di ba naalala niyo yung dati? Sinabi na yan dati eh, na ay wala na si Casper sa kampo niya. Hindi na kasi nga hindi naman essential si Casper eh. Mas kailangan si Aba. Kasi pautusan niya mag-drive. Si Casper hindi. Ngayon, every time na sasabihin ni MG yun na wala na, pinapatawag ni FLM si Casper para mapatunayan na hindi totoo yung post. Ngayon, hindi niya na magawa-gawa. Ramdam na yung gipit, di ba? Tapos dito sa part na to mga men, dito talagang na-confirm. Sabi dito, natunay ang tinalikuran ng aso ang amo. Ito yung pinaka-bombshell kahapon. Diba? As of this recording ngayon ito eh. Ngayon ko siya nabasa eh. So ipapublish ko tong video na to kinabukasan, siguro umaga. Ito yung pinaka-bombshell. Yung convo na to. Ayan ano ba Sir Casper? Sabi ganon, yung kausap ni MG, sinend itong screenshot siguro sa kanya. Nakalagay dito, Chef, saan ka nag-cook? Anong restaurant? Kaya mo ba ako pasok dyan? Kahit assistant cook, kapag hindi pa ako nakapasok sa ina-applyan ko, tagal kasi, naiinip na ako, walang work. Ano yung sinasabi mo na na matutuloy yung parisan nyo? Niloloko mo naman yung mga niloloko mo naman yung mga nanonood sa'yo eh. Akala mo kasi sisikat ka, Actually, may potential kang sumikat. Alam mo sana ang ginawa mong way para tangkilikin ka ng tao. Talikuran mo yung amo mo nung malakas ka pa. Or nung mainit ka pa, nung may saysay ka pa. Ngayon kasi hindi na nagsasalita yung amo mo. Kaya kahit na feeling ko tumalikod ka, hindi na rin bebenta. Unlike yung dati, yung daldal ng daldal yung amo mo, dapat sinamantala mo na yung in-offer sa'yo ni MG nun. 100,000 yata yun, di ba? Tama ba ako?
At yung tatangkilikin ka ng tao nun. Mabubuhay ka na sa social media nun. May talent ka naman eh. Yung gumawa ng mga skit-skit. Yung problema, hindi ko alam eh. Sa bagay, hindi ko rin mahusgahan kung ano bang utang na loob yung meron ka dyan sa amo mong yan. Pero malinaw, men, na malinaw na wala. Di ba? Malinaw na wala. Na wala kang pinatunguhan. Di ba? Sayang yung mga chance. Masyado ka kasi naniniwala eh. Sa bagay, no, ano ba yung level kaya ng utang na loob mo dyan? Yung niligtas ba yung buhay mo? Pero kahit na eh, alam mo, every time na iisipin mo yung utang na loob mo dyan. Kasi sa totoo lang, walang utang na loob na worth it talaga na ipalit yung buhay mo eh. Kahit pa sabihin mo na halimbawa niligtas ka na nalulunod ka na pangalawang buhay mo na yan, hindi pa rin pag-aari ni Tito Norms yung buhay mo. Hindi kanya property eh. Diba? May sarili kang buhay, may pamilya ka man eh. Kung halimbawa gusto mo siyang bayaran sa pagkakautang na loob mo sa kanya, maraming paraan na pwede. Pwede pagluto mo siya, no? Pagsilbihan mo. Pero yung uutusan ka na magsinungaling sa internet or sa harap ng maraming tao, hindi eh. Pag-aari mo pa rin yung buhay mo at the end of the day. Wala kang obligasyon na sirain yung pinabukasan mo dahil sa utang na loob na meron ka. 'Di ba? Pwede ka naman kasi magbayad ng utang na loob ng sa sarili mong pagpapasya. 'Di ba? Na hindi ka naman nagiging alanganin. Good luck kung may mahanap kang trabaho, pero every time na malalaman na kasama ka ni Tito Norms, mukhang mahihirapan kami eh. 'Di ba? At pag nagkaroon ka ng trabaho, patunayan mong iba ka sa boss mo. Kasi maaring yan yung maging resulta para hindi ka pagkatiwalaan. Real talk lang. Pero good luck, men, ha. Pinakamagandang move na ito, katulad ng sinabi ni Sir MG, magandang move na itong ginawa mo. Huwag mo na siyang sayangin. Kasi, syempre, ano pa bang ibang gagawin mo? Hindi magbagong buhay, di ba? Pero syempre, kailangan mo rin pagbayaran yung mga maling nagawa mo before. Sisingilin ka nun. Yung every mura na ginawa mo sa utos ng amo mo, sisingilin ka nun. At kung makakuha ka man ng chance, huwag mo na sayangin. Magbagong buhay ka na. Hindi yung halimbawa, ito yung masakit eh. Maganda na yung buhay mo dyan. Tapos kukunin ka na naman uli. Sasama ka na naman uli. Ay nako. Pero inulit ko, buhay mo naman yan eh. Gawin mo yung gusto mo. Diba? Kami nag-o-opinion lang naman. Ikaw pa rin na magde-decide yung bandang huli. Ba't di ka pala, wait lang. Di ba may mga tinatayong tindahan si Sir Alex Pabella? Bakit hindi ka doon mag-apply? Mabibigyan ka ng trabaho nun. Kung siya talaga may-ari ng negosyo na yun. At hindi siya dami. Di ba? Mabibigyan ka ng trabaho ni Sir Alex Pabella. Doon ka lumapit. So, yun lang ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.